Pwede po bang pakibati ninyo yung inyong mga katabi? Sabihin po natin, maligayang Pasko at maligo ka naman sa bagong taon. Marami po sa atin dito, alam ko, bago yung damit, kulay mocha pa nga po yung karaniwan. Bago ang sapatos, bago ang pantalon, bagong reband, bago ang manicure, bagong gupit, bago, hindi ko lang alam kung bago ang jowa. Pero ang tanong, bago nga yung damit, hindi ka naman naligo, ano ang saysay nun? Minsan kasi, kala natin, madadala sa magandang damit, mamahaling pabango, at forma. Pero kung sa kaloob-looban naman ay madumi, mabaho, baliwala. Tama po ba? Kaya pag bagong pari raw, meron pala tayong bagong naordinahan, si Reverend Andre, ang pangalawang magiging pari natin dito sa ating parokya. Una po ako at pangalawa po to si Andre. Pagpasalamat natin sa Diyos. Kapag bagong pari raw, kapag nagmano ka, ang sasabihin mo, wow, amoy pari. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng amoy pari. Siguro banal, o parang santo, o parang humahalimuyak. Pag mga 10 years ng pare, pag hinawakan mo yung kamay, amoy pari pa rin. Oo. Pag mga 20 years ng pare, medyo amoy pari pa rin ng konti. Pero kapag mga 30 years, 40 years ng pare, paring may amoy. Hindi ko lang alam kung nandoon na ako kasi ako po ay 21 years ng pare. Mga kapatid, ang tunay na pagbabago, hindi lamang sa panlabas. Bagkus, ito ay nasa kalooban. Kaya nga po tayo merong bagong taon, hindi po para bago ang ating panglabas, damit, kotse, gamit, gadget, at kung ano-ano pa, kung hindi bago ang kalooban. Kaya natutuwa po kung makita na punong-puno ang simbahan dahil gusto nating simulan ang 2025 na malinis bago ang ating mga budhi. Amen? Palapakan po natin ang Panginoon. Mahirap kasi kung bago nga, pero sa loob naman, walang silbi kung pangit ang panloob. Meron nga pong lolo, hindi na po siya ganong makarinig. Bumili po siya ng hearing aid. Itong nabili niyang hearing aid, medyo high-tech na po. Dati may mga wire-wire pa, ngayon wireless na. At yung kulay niya, halos hindi mo na mabanaagan na kakaiba sa tenga. Ang ganda. Sabi ng lolo, bago yung aking hearing aid. Sabi sa kanya, lolo, magkano po ang bili mo? Sabi niya, abay, kahapon. Magkano ang bili mo? Kahapon. Mukhang hindi yata effective. Kaya ang tunay na pagbabago ay sana nangyayari sa ating kalooban. Kaya't kung may una man tayong dasal sa araw na ito, 3 po yung dasal na iiwan ko sa iyo, sa inyong ating lahat. Ang una pong dasal ay sana all. Pakiulit. Pwedeng mas malakas. Sana all. Sana all. Sana all manalig at umasa. Sana all magsikap at magbago. Papasok po bukas o mamaya ang buwan ng Enero. Sa English, ang Enero ay January. Ito po ay hango sa Griego at Romanong Diyos-Diyosa na ang pangalan ay Janus.
Kung titingnan po natin ang imahe ni Janus, ay isa pong tao na dalawa yung kanyang mukha. Isang nakaharap at isa doon sa talikuran. Bakit kaya dalawa ang mukha ng Janus? At ito po ang ginagamit natin sa buwan ng January. Ibig sabihin ay merong mukha ito sa likod para sabihin dapat huwag makalimot sa nakaraan. Doon sa mga bagay na napagtagumpayan natin noong 2024. Kaya nga po meron tayong kasabihan. Ano po yung kasabihan? Ang taong hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, pag madapa ay malalim. Ay, tama ba yun? Hindi makararating sa paroroonan. Ayan, tama po. Sa harapan naman, meron siyang mukha. Bakit? Para patuloy na di nagiging balakid ang mga sakit ng nakaraan o yung mga trauma, bagkus maging isang inspirasyon upang maabot ang mga pangarap at adhikain. Ang nakaraan ang magmemenor na huwag dalian ang pag-usad. Ayon nga sa kasabihan, ang taong tumatakbo ng mabilis, ito na po yun, kapag madapa ay malalim. Baon ang nakaraan para di na ulit magkamali. Hiunit handang-handa sa anumang pagsubok na darating. Hindi naman po ibig sabihin na papasok tayo sa 2025, kalimutan na lahat ang nangyari ng 2024. Hindi po. Yung mga natutunan natin, mapait man o mabuti, baon po natin yun para hindi na po tayo ulit magkamali bagkus tayo'y tumubo sa 2025. Kaya ito po yung dasal po natin, sana all. Pero ang problema ay ganito. Kadalasan sa Pilipino, meron po tayong tinatawag na sakit na ningas kugon. Ano po yung ningas kugon? Yung sa simula, magaling. Pero, pag lipas ng mga panahon, biglang mawawala, manghihina, balik na naman sa dati o baka mas masahol pa. Meron nga po tayong tinatawag na New Year's Resolution. Gumawa na po ba kayo ng New Year's Resolution? O baka sabi nyo, naku, paulit-ulit naman yung New Year's Resolution ko. Yung sinabi ko dati last year, magpapapayat na ako, yun pa rin naman ang aking New Year's Resolution taon-taon. Hindi na ako iinom ng alak. Taon-taon, yun pa rin naman ang aking New Year's Resolution. Merong ang nagsabi sa misis niya, New Year's Resolution ko ngayon, hindi na ako maninigarilyo. At unang linggo nakita siya ng kanyang misis, aba, walang sigarilyo. Sabi ng misis, napadasal. Ang sabi, glory be to the Father. Sumunod na linggo, hindi pa rin naninigarilyo. Kaya sabi niya, glory be to the Son. Pangatlong linggo, hindi pa rin naninigarilyo. Glory be to the Holy Spirit. Pero nung ika-4 na linggo, mukhang hindi na napigilan. Ay bumili ka agad ng isang rolyo ng sigarilyo, isang kahang malaki, at nang makita siya ng kanyang misis, ay naku, as it was in the beginning ka na naman. Balik ka na naman sa dati. Ito po siguro yung magandang katangian ng Holy Family, yung ating pong ininsensuhan kanina. At kung marahil po, tingnan natin ng maigi at intindihin ang mga larawang ibinigay sa atin. Walang maliw ang pag-aaruga ni Jose, kahit di niya tunay na kadugo si Jesus. Sa gitna ng hirap, panganib, pag-uusig at kahirapan, kahit nga sila po ay papatayin na sana ni Herodes ang lahat ng mga batang 2 taon at pababa. Ang pangalang Jose sa Hebreo, ang ibig sabihin ay palagian. Ibig sabihin tuwina. Ganon din naman si Maria, na di matitinag ang pag-aaruga kay Jesus mula ng kanyang pagbubuntis, kapanganakan,
Nung lumaki na po siya, nawala sa templo, naririyan. At pagkatapos po, nung siya ay nagtuturo at mabayubay, mamatay sa krus, naririyan ng Inang Maria. At kahit umakyat na sa langit, kasama pa rin ng mga apostol. Ganon din ang pagkamasnuri ni Jesus sa kanyang mga magulang. Kaya ito pong Holy Family, itinuturo po sa atin ang pagbabago, ang pagiging mabuti, tuloy-tuloy. Amen? Amen po ba? Kaya ang pangalawang dasal po natin ay sana always. Pakiulit. Hindi ko po narinig yun doon sa likod. Sana always. Ibig sabihin, hindi ningas kugon. Tuloy-tuloy ang pagbabago. Sana always ang sinumpaan at pangako. Sana always magiging mabuting tao. Hindi ko po alam kung napanood nyo na ang pelikulang Green Bones. Napanood po ba yun? Makikita po dito na sa tuwina ay mayroong kabutihan ang isang tao. May pag-asang magbago maging ang dating pusakal, adik, makasalanan at kaaway ng lipunan. Bakit? Dahil sa buto ng bawat tao ay may nakatanim na kabutihang laging naririyan. At hindi naman po ito spoiler, pero siguro ang hamon ng pelikula po ay pwedeng magbunga ang ating pagbabago ng isang daang kabutihan. Sana always, para hindi na po tayo pabalik-balik sa kulungan ng kasalanan. Pero sabihin niyo pa rin, oo nga, Father, always, nag-New Year's resolution ako. Sinabi ko, hindi na ako kakain ng lechon ng baboy, hindi na ako kakain ng mga matatamis at maaalat, pero ang hirap. Balik na naman ako sa dati. Bakit ganun, Father? Noong isang araw, sabi ko nga, nag-date po kami ng aking mga pamangkin. At dahil kaarawan din po ng kanilang tatay nung kahapon, bumili po sila ng regalo, pinag-ipunan nila. Isang sombrero galing sa kanilang ambag-ambag. Mga high school pa lang po yung aking mga pamangkin at elementary. At sabi ko sa kanila, sige, kayo naman ang bibilang ko ng regalo, ano bang gusto ninyo? Sabi nila, Father, pwede po bang yung bala ng PSP? PSP 5, medyo mahal pala yan, 1,000 pala yan. Ako, napasubo tayo. Pero sige, sabi ko, regalo ko sa inyong 3, isang laro, isang game. Tapos, marami kaming nilibot, mayroong mga tigka 4,000, tigka 3,000, may iba-iba, ganyan ang mga presyo. No? Pero yung pinili nilang game, nakapagtataka, ay ang pangalan Overcooked. Ano po yung Overcooked? Yung pagluluto. Yan. Pang bata at saka pang ano yan eh. Parang sa mga mahilig magluto. Sabi ko, mahilig ba kayong magluto? Bakit yan ang binili nyo? Eh di ba ang gusto nyo yung mga baril tsaka yung mga action, yung mga ganyan. Sabi nila sa akin, Father, ayaw naman namin yan. Kaya lang, ito lang po yung laro na nakakasama namin ang mami sa paglalaro. Ito kasi yung gusto niya. Eh gusto namin pa naglalaro kami, sama-sama kami. Mga kapatid, simpleng kwento. Pero ano ang tinuturo sa atin? Sama-sama. Mas madali palang magbago kapag sama-sama. Kaya ang pangatlong dasal po natin ay sana all together. Ano nga yung pangatlong dasal? Mas malakas. Sana all together. Mas madali kasi ang pagbabago kung sama-sama. Kaya nga po ang ating Santo Papa noong December 25, Pasko, meron po siyang mensahe. Ang tawag po sa kanyang mensahe ay Urbi et Orbi. Urbi po ay para sa syudad ng Roma, ng Vatikano, at Orbi para sa buong mundo. Ang sabi ng Santo Papa, ngayon binubuksan natin ang yubilehyo ng pag-asa. Katulad ng pagbubukas ni Jesus ng kanyang puso para sa lahat.
Hindi mo na kinakailangan kumatok, papasok ka na lang kahit sino ka. Welcome ang lahat. Kaya sana wag na tayong mag-away-away, wala nang byolensya, wala nang gera, bagkus lahat po tayo ay magkakapatid kay Kristo, katulad ng sinabi sa ikalawang pagbasa. Kaya nga po, sabihin natin, mas madali talagang magbago kapag sama-sama. Yung pag sinabi mo, New Year's resolution ko, magda-diet na ako. Paano ka naman magda-diet kung pag-uwi mo sa bahay? Ang dami laging pagkain, ang dami laging binibiling fast food, ang dami pang mga niluluto at laman ng ref. Paano ka naman magda-diet? Paano kung ang New Year's resolution mo, hindi na ako mag-online shopping? Pero pagdating mo naman sa opisina, lagi ang usapan, huy, nabili mo ba ito sa Shopee o sa Lazada? Mura lang. Paano ka naman magbabago? Paano mo naman sasabihin na hindi ka na magmumura? Yung mga kasamahan mo at barkada, bawat salita, hindi nawawala ang pagmumura. Paano ka magbabago? Mga kapatid, ang title po ng isang taon, 2025, ayon sa Santo Papa ay Pilgrims of Hope. Ibig sabihin, tayo ay naglalakbay ng sama-sama patungo sa daan ng kaligtasan, puno ng pag-asa. Di ba mas madali maglakbay kung sama-sama kahit malayo? Mas masaya pa nga, hindi namamalayan ang layo, kahit Bagyo pa yan o Birak pa yan, kahit ang hirap, kahit ang pagkainip sa biyahe, mas nagiging maiksi at kahali-hali na ang daan na masikip at matraffic. Ito ay kung pagsisikapan ng lahat na magtulungan sa pagbabago, mas madali ring tuparin. Ang sabi ko nga, ang New Year's resolution, kung may kasamahan kang magpapaalala sa iyo, huy, New Year's resolution mo yan, huwag mo kakalimutan. Mas madali kung merong kang pamilya, mas madali kung merong kang katuwang. Kaya nga, sana all together. Nung nakaraang Pasko, nagmisa po ko sa inyo. Nung gabi, ganitong oras din po, no? Kinaumagahan, meron po akong misa doon sa Project 7. Ang bye-bye ko po niyan, dyan sa may EDSA, liliko ka dyan sa may Shell, patungo po sa Christ the King Parish. Sa may Shell, yung istasyon ng gasolina, napahinto po ako kasi meron po akong nakita na isang taong grasa. Mga kaedad ko rin. Tapos, parang may problema sa pag-iisip. At kawawa naman, araw ng Pasko. Huminto po ako, bumaba sa sasakyan, at umupo sa tabi niya, nakipag-usap, at tinanong. Kaya lang, parang medyo mayroong problema sa pag-iisip. Binigyan ko rin po ng konting halagang pamasko, at gusto ko pa sanang kausapin siya ng matagal. Lumapit po sa akin yung gasoline boy at saka yung gasoline girl. Dalawa silang lumapit. Sabi nila sa akin, Sir, wag na po kayong mag-alala. Sabi ko, bakit? Kasi kanina pa yan naririyan, hubot-hubad. Hindi naman namin maatim na makita yan. Kaya yung extra namin na damit, ibinigay sa kanya. Nakita namin gutom na gutom, kaya yung baon namin, ibinahagi na lang namin sa kanya. At dahil alam namin wala siyang matutuluyan, dito na lang namin sa may gilid pinalagi at hindi na pinaalis. Marahil mga kapatid, sasabihin ninyo isang pare, okay lang yun, tumulong sa kapwa, pare ka naman eh. Pero ang nakaantig ng puso ko po ay ordinaryong tao, gasoline boy, gasoline girl. Kaya rin palang tumulong. Kaya rin palang magmalasakit sa iba. Sana all together. At ito po ang layo ng Santo Papa bilang tayo ay mga magkakabanlalakbay, co-pilgrims, para lahat tayo nagtutulungan. Nahihirapan ka sa New Year's resolution mo, pero kung sama-sama naman tayong nagsisikap, mas madali at mas madaling maabot ang pangarap.
Mga kapatid, papasok na po ang 2025 at dasal po natin ay tatlo. Una, sana all. Sana lahat magbago, sana lahat magsisi, sana lahat magbalik loob sa Panginoon. Pangalawa, sana always, hindi lang ningas kugon, hindi lang ngayon, kung hindi palagian. At pangatlo, para sa mas matagal at matagumpay na pagbabago, sana all together. Tulong-tulong po tayo para sa balang araw, lahat po tayo papasok sa kaharian ng ating Panginoon sa langit. Maligayang bagong taon sa ating lahat. Pagpalain nawa kayo ng pong may kapal.